Payag 2025, alright? Can you please tell us about paano po yung konting ano lang po, background sa yung methodology na ginagawa yung survey para maintindihan ng mga tao natin? Oo, salamat. Salamat, Rob. No? Yung sa methodology, siguro kailangan kong i-emphasize dito sa several things. One, pag compared kami sa ibang survey firms, ang aming respondents, registered voters. Doon sa dalawa, likely voters. So, may filter question kami doon na tinatanong namin, nakaboto ka ba ng 2016, 2019, 2022, 2025? So, pag hindi, at na-miss niya dalawa, hindi namin kinukuha yon. When I say hindi namin kinukuha, yung market panel. So, the second difference is, hindi kami face-to-face, may market panel kami na yun ay nasa Singapore. Ang pangalan niya Pure Spectrum. It's a US firm located in the region based in Singapore. Pure Spectrum maintains at any given time 200,000 registered voters. So paano namin ginagawa yun? We come up with the demographics. Ito yung gusto namin in terms of age, ito yung gusto namin in terms of social economic status, ito yung gusto namin in terms of profession, yung gender, at parity naman yun eh. Kasi pag titingnan mo sa Philippine Statistical Authority, 49-51 ang gender. So walang pagkakaiba. So yun nilalagay namin. Siguro the other stark difference is since panel, may computer ka. So, hindi yan yung kumakatok sa pintuan, tatanungin. Sa amin, may 200,000 registered voters, pinobola yun. Tapos, ang sasabihin namin, kailangan lang namin 1,500 respondents. So, yung 1,500 respondents, galing doon sa 200,000 voters na minimaintain ng Pure Spectrum. From there, papadala ng email para pumunta doon sa portal na nandun yung questionnaire. Tapos doon nila sasagutin. So the other difference is, yung traditional survey takes 1.5 months, we take 11 days. At kaya namin nagustuhan yung market panel kasi mabilis. Hindi yung nagre-react ka sa dated result, no? Yung sinasabi na nag-react ka ngayon sa isang survey na October pa. Diba? Maraming gano'n naglalabas piece by piece, tapos hindi na ngayon relevant yung result, pero ngayon lang linabas. So, kaya nga ang parating nagtatanong, bakit magkakaiba kayo ng result? Dahil dun sa methodology, magkakaiba kami. So from pag natapos mo sagutin yung questionnaire, doon napupuno yung 1,500. The other difference is by geographical location. Doon sa iba, 3 lang, Luzon, Visayas, Mindanao, or at most 4, kami 5. North Luzon, NCR, South Luzon, Visayas, Mindanao. Bakit i-separate namin yung South Luzon? Kasi critical yung Bicol. Ang Bicol has never been represented. Pag sinabi mo sa South Luzon, Calabarzon usually yung kinukunan. And then, nag-i-introduce kami ng mga metrics na never ginamit before. As in, emotional quotient. Hindi na IQ ang labanan ng leader, bagkus more of EQ. How do you relate with your voters? Nag-introduce kami nung sino ang napupusuan versus sino ang iboboto mo. Naniniwala kami, may bumabatikos, ba't daw hindi kami naglalabas ng presidential forecast? Kasi wala pa hong nag-file ng COC. So lahat itong mga presidential horse races, parang mind conditioning. Kasi kung mahina yung isa, hindi mo na isasama. Kami, magkakaroon kami ng presidential at vice presidential forecast around the announcement, which is like December 2026. And then, yung recent Rob, nag-introduce kami ng generational.
Nag-introduce kami ng boomers, ng X, ng millennials, ng Gen Z. Kasi gusto namin makita ano ang impact by generation. So marami kaming ini-introduce dahil yon ay lessons learned from some of the national campaigns I handled na parati sinasabi ng kliyente, bakit ganito? Where is the beef? Paano nagre-react tayo 1.5 months delayed? So, yun yung mga reforms na inumpisahan namin sa pahayag. Siguro ang pinaka-major difference, yung pahayag is our corporate social responsibility, which means kami ang gumagastos. Madalas tanong yan sa survey firm, sinong gumagastos. Kami po ang gumagastos ng quarterly namin. At binibigay namin yon hindi strip piece, kundi buo. Yeah. So yung public deck, kung mahilig kayo sa numero, mahilig kayo, political junkie kayo, you can readily download the whole, kung minsan 100 plus slides eh. Dina-download namin yun at pinababayaan namin yung taong bayan na mag-analyze ng kanilang sa tingin nila dun sa numero. So, paminsan-minsan may kinokorek kami, pero parati kong sinasabi dun sa team, analysis nila yan. For so long as we correct what is in our data and they analyze it differently, kanila yun. So yun, Rob. Alright. So, siguro, yeah, it's good that you said na parang may mali doon na dapat i-correct din. Because a lot of people thought na yung net rating na 27 was referring to the president, right? Yes. But in fact, ang survey, ang lumabas dun sa survey, medyo staggering siya. Kasi mas significant pa yung negative net rating. Can you tell us about it po? Well, yung kasi pinanggalingan ng negative 27, actually maganda yung pagbat eh. Kasi lahat negative. Pero ako, may tinatawag sa survey framing, ang tawag doon Likert scale. Sa Likert scale, meron kang mga ilang options. So kung meron kang approval, undecided, disapproval, hindi mo pwedeng iset aside yung undecided, no? May nakitahan akong interpretasyon na isang magaling rin na sa numero, sinabi niya doon na kaya ko ginawang negative ito kasi gusto kong i-compare. Pero it doesn't mean sineset aside ko yung undecided. Doon sa sinabi ni Rob, yun yung rating ng cabinet. So meron kaming approval, trust ng presidente, vice presidente, yung 5 na president, vice president, senate president, speaker, chief justice. Vis-a-vis, ang approval ng kabinete. Yung negative 27, galing yon sa ang disapproval ay 51%. Sa akin, mas telling yung 51%. Kasi ibig sabihin, majority disapprove sa trabaho ng kabinete. And that is being polled again by the trust. So yung aming quarter 4 na survey is all about the historical erosion of the trust of the president. So, and we term it as a crisis of trust. Yung pagtitiwala. Kasi sa politika pag walang tiwala, mahirap mong i-convert sa approval o pagboto doon sa tao. So, ang pinaka-importante is really trust. Alright, so to be specific po, yung approval from the Pahayag 2025, ang disapproval ng presidente ay nasa 55%. And yung trust niya na low or no trust is nasa 62%. So that's very significant. So question ko lang po, is ano po ang implications nito dun sa leadership ng presidente natin, especially in a situation na kung nasaan tayo ngayon? Well, alam mo Rob, napakahirap kung ganun yung numero mo. Kasi you're on your third term, which is the midterm. At usually, pag midterm, meron ka rin yung mga legacy na ina-announce, nagawa ko na ito. Itong administrasyon na ito, walang maituro na legacy. Whether in terms of projects, in terms of programs, or even in terms of plans. So kung ganun yon, coming from a 2025 election na hindi rin sila nakakonvert na maayos, that would mean that his base is being eroded and
I specifically referred to you dun sa pro-administration, anti-administration. Yeah. Pag nakita mo yung graph na yun, talagang pababa. Yes. No? Kung ang iyong tiwala ay nawawala at na-erode, paano ka makakapagtrabaho, paano ang governance mo kung wala kang pinangkukunan ng lakas dahil naniniwala ang taong bayan. So yun yung critical doon. Na pag kinorelate mo dun sa result tungkol sa flood control projects, hindi natutuwa ang taong bayan dun sa pag-handle ng flood control projects. Tinest pa nga namin dyan na kung hindi ka naniniwala, hindi mo na ba susuportahan o gusto mo bang makulong sila? So meron dyan yung combination na si Presidente at si Speaker. May mga ganun kami. So napakayaman ho nung, kung mahilig kayo sa numero, napakayaman ho nung quarter 4. Kasi yun talagang year end. At doon namin nakita yung trend na yung personal, very hopeful sila sa household level. Pero in terms of country, usually ho ang Pilipino, very positive yan, lalo na sa simula. Yung pag tinanong mo sila ng last quarter, sasabihin, sana magkakaroon ng maayos na Pilipinas sa susunod na taon, maayos ang ekonomiya, walang problema. Pero pag tinignan mo ngayon, talaga na erosion. Hindi sila hopeful. Pero sa personal level, hopeful sila. Kasi may control sila sa personal level eh. Pero yung dun sa countrywide, yun may problema sila. And that reflects on the governance of this administration. Mas matindi yun, di ba? Mas matindi. Kasi ibig sabihin yung mga tao, kaya pa nila. Oo, kakayanin nila. Kakayanin pa nila. Kaya lang, wala na silang believe. Yes. In a sense dun sa governance na meron tayo. And significantly, pinapakita po ng result ng survey na ang Pilipinas, hindi na siya split country na parang 50-50. In fact, nandun yung pro-admin nasa 13% na lang. Tapos most people naging anti-admin na at 56%. That's very significant. Yung neutral at 31%. So pag trinat namin, bakit namin yan tinatanong? Kasi yung pro-admin dati, pagka panalo, syempre malaki. Yun yung baluarte. Pero makikita mo on a year-to-year basis, nawawala. Lumilipat ng undecided, o yung iba, tumatalong kaagad sa opposition. Yun nga lang, ang problema kasi hindi klarado sino ba opposition. Oo. So, anyway, sige po, maraming salamat. Babalikan po namin kayo.